Yo, what's up mga tropa? Gusto ko lang muna magpasalamat sa inyo dahil 3,000 subscribers na tayo. Malapit na tayong maging number 1. At maraming salamat din pala sa mga nag-avail ng lifetime access sa aking cloud server para sa mga template. Eto na nga pala yung topic natin ngayon. Lagi kong nai-encounter to. Etong nag-comment dito or yung nag-post dito sa The Philippine Printing Hub ko, no, dito sa page ni Idol Rapi. So alam naman natin na etong The Philippine Printing Hub, ito yung dating page na nakalimutan ko na kung anong pangalan no, basta kay Idol Rapi pa rin to. At sabi dito sa post, sabi niya dito, parant lang, ewan ko kung anong pangalan na itong nag-post. So eto sabi niya dito, bakit ganon mga estudyante ngayon hindi marunong gumamit ng MS Word? Nung mga estudyante naman tayo dati, pupunta tayo sa printing shop tapos ready to print na yung file. Ngayon ikaw pa maglalagay ng ipiprint sa bond paper tapos pagkakasyahin mo pa sa isang bond paper worth 3 pesos. 3 piso daw yung print sa kanya. So sabi niya pa dito, anong nangyayari sa Earth? Sorry pero ito daw talaga yung nasa isip daw niya. Tapos sabi niya dito, bahala ka dyan, bubuksan ko yung printer ko sa halagang 3 pesos tapos edit ko pa. Ayun, check nyo, ginawa niya. Kinonfirm ko naman pang ilang customer na student na ganun pa rin daw yung ginagawa, pare-pareho. So sa akin, lagi kong na-experience tong ganito. Ang workaround ko dito, kapag si customer ang binigay sa akin ay picture lang, nire-rekta print ko lang yan. Wala akong ini-edit dyan. Bahala kayo sa buhay nyo kung hindi nyo mabago yung size. So kung mali yung size, ang katwiran ko, no, yun yung file na sinend nila sa akin, ipiprint ko lang, alangan i-edit ko pa. Ang ginagawa kong workaround dyan, pinapadigdag ko sila ng 10 pesos. Kapag sobrang dami, halimbawa mga ilang page yung i-edit mo, or 5 piso kung konti lang yung medyo konting edit lang, halimbawa isang page or 2 lang, 5 piso pinapadagdag ko sa kanila dahil syempre gumagamit ka rin ng effort mo dyan. Ang nangyayari kasi kaya nasasana yung mga ganitong mga taong ginagawa nila, may mga computer shop talaga na may mga printing shop na medyo pinagbibigyan nila kaya nasasana yung mga ganito. At eto pa kasi ang nangyayari sa generation ngayon, no, dahil sa cellphone yung screenshot na yan, akala nila ayun na yun, pwede nang i-print yun, nare-resize kagad doon kasi yung mga student na yan, mga wala ring mga alam yan tungkol sa mga printing. Syempre yung may alam sa mga printing na student, so yun yung mga nag-i-edit sa mga word file, yung nire-resize nila. Pero yung mga walang alam talaga, syempre medyo bubugok-bugok, tatangix-tangix na magpapaprint sila na picture lang yung ibinibigay, no? Kasi medyo siguro yung eskwelahan na pinapasukan nila, hindi sila tinuturuan ng MS Word, baka yung eskwelahan nila walang computer, hindi nila masabi na ayun nga, hindi sila marunong gumamit ng computer, walang MS Word. Yung school naman ay hindi lahat may computer, 'di ba? At hindi sila lahat ng student ay nakakahawak ng computer. Medyo iniintindi ko na lang din sila. So kayo sana maintindihan nyo rin, mag-add na lang kayo ng konting 5 piso or 10 kung ayaw nila ganon, edi wag yung tanggapin, 'di ba? Para hindi kayo ni-stress ng ganyan. So, para sa 3 piso yung print na ginagawa mo, no? Siguro sa ngayon ganyang presyuhan, para ka na lang naglalaro niyan Yung 3 piso ewan ko kaya bumababa yung presyo ng printing dahil sa mga ganyan, 3 piso, 2 piso, piso print. So, para sa ngayong 2024, wala nang 3 piso, wala nang piso or 2. Siguro, para na lang kayong nang titrip-trip niyan sa mga business nyo, no? Kung ganyan pa rin yung mga presyuhan nyo, 3 piso. Kasi isipin mo, yung isang bond paper, halimbawa, nabibili mo, 200 plus, 500 sheets. Parang lumalabas doon, parang 25 ata isang papel na, gano'n, no? Or minsan, nasa 300 pa yung isa kung mga ang nabilihan nyo ay talagang malaking magpatong. No? Parang nantitrip-trip na lang kayo kung ganyan yung presyuhan yung 3 piso. Tapos, hindi pa siya puro text, may mga picture pa. Kung ako sa inyo, ang gawin nyo, magpresyo kayo ng tama. Pag puro text lang, gawin yung 5 piso. Kapag medyo may picture, medyo singilin nyo sila ng 10 piso at kung kayo ay mag-e-edit, padagdagan nyo ng 10 piso, no? Hindi yung
yung gaganyan-ganyan. Turuan nyo rin yung mga estudyante, i-educate nyo rin kahit papano. Syempre, baka malay nyo, yung mga estudyante na yan ay mga walang alam sa paggamit ng MS Word. At for sure, wala silang mga alam sa mga printing na akala nila rekta-rekta print na yan, na akala nila okay lang din sa inyo na kayo yung nag-aayos. Meron akong one time na customer na ganyan. Talagang hindi ko inaayos yung ano niya, pinadagdagan ko siya. Sabi niya, i-edit ko na lang daw kasi madali lang naman. Sabi ko sa kanya, madali lang pala, di sana ikaw na nag-edit. Hindi customer is always right, mga tropa. Pero dati, no, may mga point talaga na may isip mo, customer is always right talaga. Pero kung nandun ka na sa point na parang, syempre, ikaw na nga yung boss dyan sa sarili mong business, no? Walang customer is always right. Ewan ko kung sino bang Poncio Pilato talaga yung nag-imbento ng hayop na mga kataga na yan, no? Kung ayaw mong gawin yung sinasabi ko na i-edit mo muna bago ko i-print, di wag ka sa akin magpa-print kung ayaw mong magpadagdag ng presyo, no? Doon ka, hindi kita kailangan, no? Kasi may mga printing shop na patay sa halagang 3 piso. Ito, kagaya nito, kung sino to, maaaring nasanay ito, sinanay niya yung mga tao na patay sa mga customer, na gustong gusto nila na magka-customer kahit na mababa yung presyo nila. Wag naman syempre masyadong mababa, yung saktuan nyo lang. Wag rin namang sky is the limit na agayan ni Idol Rapi, no? Yung kanyang Epson 121 ay 9,000 na, diba, no? At sinasabi pa niya na yumaman daw siya sa printing. Isipin mo, naman talaga, sakop pa rin yung pagbili-bili niya ng kotse tungkol sa printing. Pero, syempre, ang laki nung patong niya, no? Talaga mabilis kang yayaman doon. Kumpara mo naman talaga sa legit na printing mo talaga kinuha, na kagaya nito, nagpiprint ng 3 piso. Ewan ko, may pag-asa bang yumaman niya sa kada 3 piso mo, tapos ikaw pa mag-i-edit. So ayun, kung magbi-business kayo, no, i-presyo nyo ng tama, wag masyadong mataas, wag din masyadong mababa. Yung medyo kumita ka ng nasasapat sa pagod mo. Pwede kang mag-tres kung talagang pure text lang at talagang maramihan yung nagpapaprint sa'yo. Or 5 piso, no, isakto mo na ng 5 piso. At huwag kayong magpasanay na kayo yung nag-i-edit kagaya ng ganyan. Okay na yung ida-download nyo sa email or sa Facebook or sa Messenger, pero dapat naka-PDF or naka-documents file na. Pero kung gantong i-compile nyo pa, ay nako, unahan nyo na meron kayong additional. Huwag kayong masyadong patay sa mga customer. Akala nyo ngayon lang kayo nagka-customer. Tandaan nyo yan, dapat kayo lagi din nasusunod, hindi laging customer. Kahit na sinabi ni customer na ganun yung gusto niyang gawin, di syempre may mga katapat na presyo yan, diba? Huwag kayong magpapadala dyan. Bye-bye. Like, share, and subscribe. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka